Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Dalawang patay sa magkahiwalay na insidente ng pagkalunod sa Dagupan City at Ilocos Norte. Mahigit 1.5 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na kumpiska sa magkahiwalay na operasyon sa Central Luzon. Matinding init ng panahon, nakaapekto raw sa size ng itlog. Bakit kaya? At humigit kumulang 1 milyong katao, inaasahang dadagsa sa Kalutan Dalan. 7,000 kilos ng bangus, nakatakdang ihawin. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, patuloy ang paalala ng otoridad sa mga namamasyal sa dagat at ilog na mag-ingat at maging mapamatsyag upang maiwasan ang anumang insidente ng pagkalunod. Sa Dagupan City at Ilocos Norte, dalawang magkahiwalay na insidente ng pagkalunod ang naitala. Nakatutok CJ Turida. Labis ang pagdadalamhati ng mga kaanak ni Jecon Ramos, 25 anyos, residente ng Barangay Bunuan Bukig, Dagupan City. Nalunod ang biktima habang naliligo sa dagat na bahagi ng Tondaligan Beach sa Barangay Bunuan, Geset. Ang sakit-sakit sa amin dahil siya yung namin, tumutulong sa amin. Tapos yung anak ko pang pangalawa, mag-graduate pa lang itong July. Siya rin ang yung nagpapaaral din sa anak ko. Bago sila nag-swimming doon ay nag-inuman muna. Mga past 5 na nangyari yung incident pero na-report sa amin 11 o'clock PM na. Tinangay umano ng malakas na alon ang biktima habang naliligo sa dagat. Tinatayang inabot ng 4 na oras ang retrieval operation ng mga otoridad bago nahanap ang bangkay ng biktima. Dito lang po tayo kasi malakas po yung current. Hinigpitan pa ng mga lifeguard ang pagbabantay sa Tondaligan Beach upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Nalunod ang 42 anyos na lalaki habang naliligo sa ilog na bahagi ng Bakaray, Ilocos Norte noong linggo. Ayon sa PNP, nakainom ang biktima nang mangyari ang insidente. Dinala pa sa ospital ang biktima pero hindi na umabot ng buhay. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon. Mahigit 1.5 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na kumpiska sa magkahiwalay na operasyon sa Angeles City at Bataan. Nakaalerto Glam Caligdan Dizon. Nagsagawa ng buy-bust operation ang pinagsanib na puwersa ng Angeles City Drug Enforcement Unit at Police Station 1 malapit sa San Nicolas Market sa Barangay San Nicolas sa Angeles City. Naaresto ang 27 anyos na high-value target at na-recover mula sa kanya ang 3 plastic sachet ng hinihinalang shabu na nasa humigit kumulang 50 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Samantala sa isang hiwalay na operasyon sa Limay, Bataan, isang 28 anyos na sound system operator ang naaresto sa Barangay Reformista. Nasamsam mula sa sospek ang humigit kumulang 175 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1.19 million pesos pati na ang marked money na ginamit sa transaksyon. Wala pang pahayag ang mga naarestong sospek na sinampahan na ng kaukulang kaso. Glam Caligdan Dizon, One North Central Luzon. Maliliit na supply ng itlog, 1 linggo nang nararanasan sa Pangasinan. Matinding init ng panahon, nakakaapekto raw sa size ng itlog. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa ngayon tuloy-tuloy ang monitoring ng SINAG sa presyo at supply ng itlog sa iba't ibang pamilihan sa probinsya ng Pangasinan. Doble ang itinaas sa bilang ng mga itlog na ibinebenta ngayon sa Mangaldan Public Market. Pero karamihan ay maliliit o mga extra small to small size na itlog. Hindi man daw araw-araw ang delivery ng mga itlog sa pamilihan. Pero sa tuwing may delivery ay sobra pa sa in-order ang dumarating na supply. Sa klima, mainit po kasi. Kaya parang madami po yung supply ng itlog ngayon.
Paliwanag ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, bahaging nararanasan ngayon ang oversupply ng itlog. Karamihan din sa mga egg produce ay maliliit bunsod ng mainit na panahon. Apektado rin kasi ng heat stress ang mga inahing manok, kaya humihina ang pagkain, kaya maliliit ang itlog na kanilang napoproduce. Maliit yung itlog ngayon dahil sa hot weather natin. Tsaka yung chicken din nahihirapan, no? Dahil sa nararanasang oversupply ng itlog, isang linggo na rin mababa ang presyo sa Mangaldan Public Market. 50 centavos ang ibinaba sa kada piraso ng itlog o 15 pesos sa isang tray. Mabibili ngayon sa 450 hanggang 9 pesos ang kada piraso ng itlog. Kasi yun ang kaya ng budget nila sa pang-araw-araw. Ayon sa SINAG, unpredictable ngayon ang presyuhan ng itlog. Hindi pa malinaw kung magtutuloy-tuloy ang pagbaba sa presyo o kung magtataas sa mga susunod na araw. Chris, kagaya sa ibang pamilihan ay bumaba din ang presyo ng itlog dito sa Calasiao Public Market na ngayon ay nasa 6 pesos hanggang 10 pesos per piraso. At ayon sa mga negosyante ay tuloy-tuloy din daw ang pagdating ng delivery ng itlog sa iba't ibang mga stalls sa pamilihan. Inaasahan din daw yung possibility ng patuloy na pagbaba sa presyo ng itlog na posibleng umabot pa sa 4 pesos yung pinakamababang presyo ng kada piraso ng itlog. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Umaaray naman ngayon ang mga magsasaka sa Kasiguran, Aurora dahil bagsak presyo ang palay. Kaya daang-daang sako ng mga bagong aning palay ang nakaimbak lang ngayon sa mga bodega habang naghihintay na tumaas ang farm gate price. Ang ilang magsasaka, halos 2 linggo nang nakastock ang mga aning palay dahil nag-aabang na tumaas ang presyo ng palay. Sa ngayon kasi 14 hanggang 14.50 pesos ang kada kilo ng farm gate price ng palay. Ayon sa pamunuan ng NFA Kasiguran, limitado lang ang pagbili nila ng palay ngayon dahil puno pa raw ang kanilang bodega. Cluster 6 overall champion sa Gilon-Gilon Ed Ballet o Street Dancing Competition sa Dagupan City. Silipin sa report. Kahit dirik ang araw, hindi ito naging hadlang sa mga manunood upang masilayan ang Gilon-Gilon Ed Ballet na tampok sa Bangus Festival 2025. Makukulay na props at masayang tugtugin ang ipinamalas ng mga kalahok. Nahati sa 6 na clusters ang 31 barangay sa syudad. Pinoportray po namin is yung yung Gilon-Gilon, yung Gilon-Gilon, Bangus Fest, tsaka yung yung pag-harvest ng mga bangus. Bawat kalahok nagpamalas ng husay sa pag-indak upang maipanalo ang laban. May kanya-kanyang kwento ang bawat grupo na sumasalamin sa kanilang sayaw. Enjoyment po namin. Tapos yung mga dancer din po ng mga nag-enjoy po sila. Then mga tao po na nandito, still ang ganda ng mga pinakita nilang mga talento. Back-to-back champions ang Cluster 6 na binubuo ng Barangay Lasip, Chico, Maluwad, Pantal, Lukaw at Tapwak. Sunod ang Cluster 3, 2, 4, 5 at Cluster 1. Best in Street Dancing din ang Cluster 6 at Best in Costume ang Cluster 2. Ipinagdiwang naman ng Barangay Maluwad sa Dagupan City ang kanilang kauna-unahang Palitaw and Lawer Festival. Nasa 15,000 piraso ng palitaw ang ginawa na pinagsaluhan ng mga residente at bisita. Makikita sa disenyo ng palitaw ang dahon ng lawer kung saan dito nagmula ang pangalan ng barangay. Sabi raw noon, malawur. Ibig sabihin, maraming lawur hanggang sa naging maluwad. Pangarap daw ng barangay na mas makilala pa ang ipinagmamalaking palitaw na gawa ng mga taga-maluwad. 4 na grupo rin ng mga street dancer ang nagpasiklaban sa kapistahan. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon.
13 araw bago ang eleksyon 2025, karagdagang 500 na automated counting machines dumating na sa Dagupan City o sa Dagupan Hub kaninang madaling araw. Sundan sa report. Dumating na kaninang madaling araw ang karagdagang bilang ng Automated Counting Machine o ACM na gagamitin sa eleksyon 2025 sa Pangasinan. Bahagi ito ng nauna ng i-deliver kahapon sa isang hub sa Dagupan City. Mag-aalas 9 kaninang umaga nang buksan ang container van at ipasok sa loob ng bodega ang mga ACM. Pinangunahan ito ni Pangasinan Provincial Election Supervisor Attorney Erickson Organiza. Mahigpit ang pagbabantay ng PNP sa hub kung saan naroon ang mga ACM, kabilang na mga Consolidated Canvassing System o CCS kits. 6 na miyembro ng pulis ang nagsasalitan sa 24 oras na pagbabantay hanggang sa maihatid ang mga ACM sa iba't ibang bayan at lungsod sa probinsya. But definitely, susunduin yan ng mga mobile patrols ng per district natin para masigurado yung security ng mga ACMs natin. Nagka-monitor din ang volunteer group na Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV sa pagdating ng mga gagamiting ACM sa eleksyon. Bukod dito sa mahigpit din nilang monitoring sa galaw ng mga kandidato, pati na ang kanilang mga taga-suporta. Asahan natin magiging, pag naipatupad ito ay magiging peaceful at credible ang ating eleksyon. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Dahil sa nararanasang mainit na panahon, isang kaso ng heat exhaustion ang naitala sa Region 1 ayon sa CHD1. Tutukan sa report. Patuloy na nakamonitor ang Center for Health Development o CHD sa mga heat-related illnesses sa Region 1. Dulot kasi ng naranasang mataas na heat index, isang kaso na ng heat exhaustion ang naitala sa rehiyon. Mabuti na lang daw at agad nagtungo sa ospital ang pasyente, kaya't nabigyan ng atensyong medikal. Yung kaso naman na po yun ay hindi naman po kinailangang ma-admit sa ospital. Binigyan lamang po ng consultation as OPD basis at napauwi rin po agad. Nagkaroon po siya ng pagkahilo, excessive po yung kanyang pagpapawis, nagkaroon po siya ng pagsusuka dahil po na-expose siya ng medyo matagal sa mainit na panahon. Activated ang lahat ng emergency lane o fast lane sa mga pampublikong pagamutan na tutugon sa mga posibleng kaso ng heat-related illnesses. Bukod sa heat exhaustion, binabantayan din ang posibilidad ng heat stroke at heat cramps. Kanya-kanyang paraan naman ng ilang Pangasinense para maibsan ng matinding init ng panahon, gaya ng negosyanteng si Yami mula sa Mangaldan, Pangasinan. Sa tubig, malamig na tubig, ganun. Oo, yung electric fan talagang tutok. Panawagan ng Health Authority na huwag baliwalain ang anumang sintomas ng heat-related illnesses. Mahalaga ring iwasang ma-expose sa matinding sikat ng araw at ugaling hydrated ang katawan. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Mga kapuso, may sama ng panahon pa ring binabantayan ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa pinakahuling datos ng Pag-asa, namataan ng LPA kaninang umaga sa mahigit 800 kilometro silangan-timog silangan ng Southern Mindanao. Nakapaloob ang LPA sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Kasabay pa rin itong iiral ang easterlies o ang mainit at maalinsangang hangin. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan sa Northern Luzon, lalo na sa Cagayan Valley, Cordillera at Central Luzon. May malalakas sa ulan sa ilang bahagi ng Pangasinan. Posible rin ang ulan sa ilang pangbahagi ng bansa. Natapos na ang konstruksyon ng slope protection ng dike sa gilid ng Sinukalan River sa Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. Nasa 75 meters ang haba ng naturang proyekto na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Ang pondo ay galing sa MDRRMO ng naturang bayan. Sementado rin ang ibabaw ng dike na mag-uugnay sa mga barangay ng Poblacion Norte, Bentenilla at Maningding. Itinuturing na magiging malaking tulong ang dike para maibsan ang epekto ng pagbaha sa naturang bayan tuwing tag-ulan. Mga magsasaka na kasapi ng Irrigators Association ng NIA Upriis nabigyan ng livelihood program. Narito ang report. Pag-aalaga ng hito, pagpaparami ng kambing,
at hydroponics. Ilan lang ang mga yan sa mga livelihood assistance na ibinigay sa mga magsasaka sa Nueva Ecija. Ibinigay ito ng NIA o PRIIS upang madagdagan ang pagkakakitaan ng mga magsasaka pagkatapos ng panahon ng anihan. Isa sa mga asosasyon ng mga magsasaka sa Talugtog, Nueva Ecija ang ginawaran ng parangal at tumanggap ng puhunan na 50,000 pesos para sa hydroponics. Binibigay pong livelihood sa amin ng NIA ay napakalaking tulong po. Lalong-lalo na sa aming samahan at sa aming mga pamilya. Binibigay lang ito sa mga masisipag, meaning mga outstanding irrigator association. Maliban dyan, nakatanggap din ng 10 iba pang asosasyon na nakabase sa Gimba, Nueva Ecija. Laking tulong umano ang suportang natatanggap ng mga magsasaka mula sa ahensya, lalo pat mababa ngayon ang presyo ng palay. Kami napapakinabangan na po namin sa lalong-lalo na yung pagtulong namin sa aming mga kasamang mga chairman. Pagsama-sama tayo, mas madaling maabot ang mga pangarap natin. Glam Calicdan Dizon, One North, Central Luzon. Muling kinilala ang GMA programs and personalities sa 19th Gandingan Awards. Balitang hatid ni CJ Turida. Sa ika-19 na taon ng University of the Philippines Los Baños, Combrodsok Gandingan Awards, 19 na parangal ang nakuha ng GMA Network. Kabilang ang Best News Anchor para kay 24 Oras Anchor Emil Sumangil. Iginawad din ang Gandingan ng Edukasyon kay Kim Atienza at ang Gandingan ng Kabataan Award kay Game Changer host Martin Javier. Panibagong panalo rin ang nakuha ng How to Spot Deepfake ng 24 Oras na itilanghal na Most Development-Oriented Feature Story. Ito yung nagmimistulang kalasag na gagamitin ko para hindi ako tablan ng ginagawang pagbanat sa atin. Mga alagad ng tunay na media na kumahanap ng tunay na istoryang dapat malaman ng mga kababayan nating Pilipino. Most Development-Oriented Gender Transformative Program naman ang State of the Nation. Best Field Reporter si Joseph Morong at Best TV Program Host si Balitang Hali Anchor Rafi Tima. Kinilala rin ang ilang public affairs show and personalities gaya ni Jessica Soho na pinarangalan ng Gandingan ng Kalikasan. Most Development-Oriented Environment Program din ang Kapuso Mo Jessica Soho episode Nickel and Dime. Most Development-Oriented Documentary ang The Autumn Aurelio Specials Mga Boses sa Hukay. Wagi rin ang investigative story ng Reporter's Notebook na saan ang pera pabahay. Pati ang The Howie Severino Podcast na Most Development-Oriented Educational Program. Most Development-Oriented Drama Program ang Pulang Araw. Most Development-Oriented TV Plug ang NCAA Siglo 1 Inspiring Legacies. Most Development-Oriented Musical Segment Program Julie Stel ang ating tinig. Sa radyo, Best FM Radio Program host si Papa Dudut ng Barangay LS 97.1. At online, Most Development-Oriented Online Feature Article ang Living the History Reenactment Buffs Tell Tales of Filipinos Wartime Valor. CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Nadakip ang 2 sospek sa pamamaril sa 3 individual, kabilang ng isang kandidato sa pagkakonsihal sa Barangay Bungad, San Pablo, Isabela, gabi noong Sabado. Na-recover mula sa mga sospek ang isang kalibre 45 na baril, bala at magazine, isang black gun holster at puting pick-up na umani ginamit sa krimen. Kinilala mga biktima na sila Mark John Paul Tipon, 34 anyos at kandidato sa pagkakonsihal, Mark Francis Antonio, 25 anyos, at John Lloyd Duran, 21 anyos, pawang mga residente ng Barangay Poblasyon, San Pablo, Isabela. Batay sa paunang investigasyon, sakay ang mga biktima ng pick-up ng pagbabariling sila
ng mga sospek na lula ng isang puting pick-up. Dinala sa ospital ang mga sugatang biktima. Wala pang pahayag ang dalawang sospek pati na ang mga biktima. Patuloy naman ang investigasyon ng otoridad upang matukoy ang motibo sa likod ng pamamaril. Humigit kumulang 1 milyong katao inaasahang dadagsa sa Kalutan at Dalan bukas, April 30 sa Dagupan City. Silipin sa report. Inihilera na ang mga tent at gagamiting grill sa De Venecia Highway Extension kung saan gaganapin ang Kalutan at Dalan na highlight ng Bangus Festival sa Dagupan City bukas, April 30. Ayon sa City Agriculture Office, hindi bababa sa 1,200 na ihawan ang gagamitin sa selebrasyon. Nasa 7 kilong bangus ang sabay-sabay na iihawin sa Kalutan at Dalan. Kaninang umaga, nagsagawa ang Dagupan City Police ng final briefing sa kanilang deployment plan para sa Kalutan at Dalan. Aabot sa 400 na pulis ang ipakakalat sa buong stretch ng De Venecia Highway Extension. Hindi pa kasama riyan ang mga force multiplier. Noong nakaraang taon, humigit kumulang 1 milyong katao ang dumagsa sa aktibidad. So, na-expect natin na baka ganun din yung crowd na ating babantayan, so pinaghandaan natin talaga ito. May ipatata yung Incident Command Post ang PNP kasama ang iba pang emergency responders. Sa nakaraang selebrasyon ng Bangus Festival, nakapagtala ang pulisya ng insidente ng pandurukot. Ito raw ang kanilang tututukan ngayon. So, paalala lang sa mga bisita natin na pupunta bukas, i-secure natin yung mga gamit natin. Huwag nating ilagay yung mga cellphones natin, wallet natin sa likuran ng ating mga bag. Samantala, nanawagan ang Bangus Festival Committee sa mga makikisaya sa Kalutan at Dalan na maging responsable upang mapanatili ang kalinisan sa lugar. Sana huwag nilang iwanan yung kanilang mga basura para naman magandang tingnan after ng Kalutan. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, suspendido ang pasok ng mga government employees sa Dagupan City bukas, April 30, 2025, Miyerkules, mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon. Alinsunod dito sa inilabas na Executive Order No. 18 Series of 2025 ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez. Ito ay para magkaroon ng oras ang mga empleyado na makibahagi sa gaganaping Kalutan at Dalan sa De Venecia Highway. Samantala, hindi naman kasali sa suspensyon ang mga government agency na nagbibigay ng basic and health services at disaster and emergency response. At mga kapuso, humanda na para sa isang jam-packed fiesta celebration na hatid ng GMA Regional TV sa Bangus Festival 2025. Makikifiesta ang cast ng Lolong Pangil ng Maynila na sila Ruru Madrid, Rocco Nasino, Shira Diaz, Martin Del Rosario at Yasser Marta. Dagdag sa kasiyahan ng bida ng GMA Afternoon Prime Series na binibining marikit na si Herlin Budol. Kasama rin ang cast ng prinsesa ng City Jail na sina Allen Ansay at Sofia Pablo at sparkle artists na sina Bubay at Kaloy Tingkungko. Bukas sa buyan, April 30, Wednesday, 7 p.m. sa GMA Stage, De Venecia Road Extension, Dagupan City. Kaya see you there, mga kapuso. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede din kayo bubisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.